Sa Dumanhog, Cebu, binabatikos ng mga environmentalist ang mungkahi ng alkalde roon na hulihin at katayin ang mga butanding, balyena at dolphin sa Tañon Strait. Pero ayon sa alkalde, kakaunti ang nahuhuli ng mga mangingisda dahil sa mga naturang hayop. May news to go si Von Aquino. Ang mga malumanay na butanding at mapaglarong dolphin, parehong naglipa na at pangunahing atraksyon sa Tañon Strait. Isa itong protected seascape sa pagitan ng mga isla ng Cebu at Negros. Sa kabila ng malaking tulong sa turismo, gusto raw silang ipapatay ng isang alkalde sa Cebu. Ang dahilan, ang maramihan din nilang pagkain. Gaya ng butanding na humigit kumulang 2 tonelada ng isda ang nakakain kada araw. Peste na ang turing sa kanila ni Mayor Nelson Garcia ng Dumanhog, Cebu. Dahil daw sa kanila, kaya kumukonti ang huli ng mga mangingisda sa lugar. Kaya mungkahing solusyon niya, hulihin at patayin ang mga butanding at dolphin. In America, there is what you call deer hunting, to regulate. Buffalo hunting. Why? Because if you allow them to propagate, it will become a problem. Just like right now. Pabor din siyang buksan sa limitadong commercial fishing ang Tañon Strait. Dapat daw mas unahin ang kapakanan ng lumalaking populasyon ng Cebu kaysa ang buhay ng mga dambuhalang lamang dagat. Kanang fishing, kanang bingwit-bingwit, cannot sustain 4 million people in Cebu. Nagkadako mata. So we need to be self-sufficient. Mariing tinutulan ng ilang environmentalist ang mga mungkahi ni Mayor Garcia. The Philippines has crafted laws to prohibit killing of whales and dolphins. So obviously, and we have the right to healthful and balanced ecology. Without them, if we're going to kill them, there is a great imbalance. Tila kinakalaban daw mismo ni Garcia ang mga batas pangkalikasan sa bansa, gaya ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa panguhuli lalo na ng mga species na nanganganib ng maubos gaya ng mga butanding. Von Aquino, GMA News.